So mga tol, magandang araw naman sa atin lahat. Papat po sa ating channel, hindi nagbabalik, Facebook TV. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin na Toyota Vios. Sa palagay ko, nasa 2017 model ito. So tara po, samahan nyo kung check-upin natin to at gawin na rin natin kung ano ba maging sira dyan. Okay? Let's go! So dito po, maglagay tayo ng gauge. Check natin yung kanyang preyon. Meron siya. Ngayon, kung wala naman kayong gauge, pag binuksan nyo itong takip nung low side o kahit mo itong high side nya, nakalagay dyan sa takip nya, EDS. Sabihin nyo, high side. Tapos doon sa isa, low side. Pag binuksan nyo yan, so halimbawa, wala kayong gauge, no? Hindi nyo makakita kung may preyon o wala. Pindutin nyo lang itong dito ng mabilisan. Pag sinundot nyo yan at may malakas na lumabas, ibig sabihin may preyon. Tapos check nyo yung compressor kung gumagana pag nag-aircon kayo. So pag nag-aircon kayo at hindi siya gumana, ibig sabihin yun, electrical ang problema niya. Ngayon, checkin natin yung linya niya or checkin natin, papaanda rin natin sa kanila kung gagana yung kanyang compressor. Okay. So sir, paki-start mo. Tapos aircon mo na rin ha. Aircon. Ayan po. Aircon na siya. Hindi umaandar yung kanyang compressor. So alamin natin kung ano yung kanyang diferensya. So una natin gagawin, checkin natin yung linya ng compressor. Meron siyang power. Dapat meron kayong test light. So dito po, titignan nyo po yung linya papuntang compressor, yung kanyang sakit. Tatanggalin nyo doon, tapos checkin nyo kung may power. Bale itong test light natin, lalagay natin sa negative para malaman natin kung may positive na nagsusupply dito sa compressor. So, ito na po yung linya niya. Ito yung checkin natin kung may power, no? At pa-start na natin sa kanila. Boss, paki-start mo nga. Ayan. Ayan. Paki-aircon mo. Patay aircon. Aircon. Patay. So ayan po, ibig sabihin may kuryente na nagsusupply doon sa compressor. So aalamin po natin kung ano ang sira niya, kung yung magnetic coil o kaya yung clutch plate. Yung clutch plate, kung mataas na ang clearance niya, hindi ho talaga yan magdidikit. Kailangan lang po yan, gahibla lang po ang buhok, ang layo ng plate at saka dong pulley.
Pwede rin magnetic coil. Open na yung magnetic coil. Kaya hindi niya mahigop yung clutch plate. Okay. So, checkin ko po yun. Tingnan natin kung alin yung sira. Yan mga tol. Ito yung kanyang sira. Yung plate. Gawa po ng yan, natanggal na doon sa dugtong niya. Hindi na po ito sumasama doon sa ikot. Ngayon titignan natin itong kompresyon niya. Hindi na may stuck up eh. Umiikot naman. Yan, umiikot naman siya. Bale ito lang yung kanyang sira, yung clutch plate. Nabasag na siya eh. Kaya hindi niya may higop ito dito sa pulley, hindi niya may idikit. Gawa na nakaangat. Ito po yung papalitan, yung clutch plate. Pagka ganito pong gastado na itong ano niya, plate. Pagka pinalitan niyo to ng bago at yung pulley niya gas-gas na, ang mangyayari po doon, magi-slide po yan eh. Hindi ho siya pantay. Ito matino, yung isa pudpud na, hindi siya pantay pagkapit. Ang mangyayari doon, magi-slide, iinit, susunugin niya yung magnetic coil. So dapat yan, pagka ito sira na, buong assembly palitan nyo, no? Kasi ito sira na rin yung pulley niyan. So mamaya papakita ko sa inyo pag binaklas natin yan. Okay. So hindi ko na po siya dudukutin, medyo ay hirap din dukutin dito sa ilalim eh. Tulad yan, ang hirap kuhanin. Dapat yan, malambot lang siya. Madali siyang mahugot. Ito po yung sira. Ayan. Gas-gas na rin siya. Pati itong ano niya, pulley. Kung ito lang yung papalitan nyo at hindi kayo magpapalit nito,
Mag-i-slide po yan. Sisirain niya lang yung bearing nito at saka yung magnetic coil. Kailangan po yan, pag magpalit kayo nitong plate, sabay nyo na rin ito pati pulley. Okay, so mga tol, yung kanyang bagong pulley. So, ito po, pakita ko sa inyo. Makikita nyo ito, pantay. Katulad nito, ayan, may lubog na. Ngayon, kung bago ito at ito hindi nyo pinalitan, tingnan nyo, lubog na rin. Medyo nakaangat yan doon sa loob. Hindi siya lapat. So pag umandar yan, mag-i-slide po yan. Susunugin niya lang yung bearing. Kaya magandang gawin doon, pag pinalitan nyo itong plate, sama nyo na ito pati pulley. Okay? Itong kanyang kunya o dowel pin, tapat nyo po diyan sa may butas para hindi siya maglaro. Ayan po, napasok siya. Tapos pagka binalik nyo itong spacer, tignan nyo po yung clearance nya. Tulad niya, sumayat. Sabihin, kulang pa yung spacer niya. So, magdagdag tayo. Pinulang yung spacer niya, sumayat. Kailangan magdagdag ka parang isa. Yun. Hindi
Hindi na siya ganong malayo, tsaka hindi siya ganong dikit. So ayan, nakabit na natin siya. Natapos natin siyang i-pressure test, vacuumin na natin siya. Siyempre, check na rin natin yung right side. Para makita natin kung malakas pa yung bomba ng compressor. Sige na tayo. Okay, papay-start na natin dun sa kanila. Mark, mag-start. Airgun. Oh. Patay airgun. Airgun. Okay. Natin yung karga. 53 PSI. High side. Bali nasa 140. Kulang pa. Dagdagan pa natin. Okay, so ang reading natin sa low side 24. Tapos sa high side 210 PSI. Okay, so okay na yan. Malamig na rin yung tubo nya, magmumoist na rin, at malamig na rin doon sa loob. Okay, high side. Bali, check ko yung bomba rin ng ano, yung lakas ng compressor. So, ayan mga tol, bago ang lahat, shoutout muna kay Mark Tolentino. Meron kang shoutout. Shoutout ko yung company ko, yung White Rock Fish Hotel sa Tubig Malay. Okay. Ayan mga tol, natapos na natin siya. Bali, naging problema niya yung kanyang clutch plate. Hindi naman natin siya pwedeng repair. Kasi malalim na yung pinagbukaan doon sa plate. At saka natanggal na rin yung sa gitna niya. Okay, so pinalitan na lang natin siya ng assembly, pulley, coil, at saka plate. Okay. So nasolve na rin natin yung problema nila. So maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Just like and share, subscribe, click the notification bell.
para lagi tayo updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong muli at Team Book TV po. Magkabang tao mag-discover. Hanggang sa muli. Bye-bye!